Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful Tuesday morning. So, isang magandang umaga na puno ng pag-asa. So, isang magandang umaga na pagkagising mo, magpasalamat sa Panginoon. Kasi pinili mo maging isang mabuting tao. Ang tao nagpapahalaga ng buhay. Ang tao nagpapahalaga ng yung kapwa, lalo na sa iyong mga pamilya at sa mga taong nagmamahal sa iyo. So, my main topic for today is how important to take care of yourself. How important to take care of people and to set a good example to everyone. Kasi yun talagang mahalaga sa buhay. Maging isa kang role model sa mga kabataan, sa iyong mga anak, kung isa kang magulang, or maging role model ka rin sa sarili mo. Kasi palagi ko sinasabi yon na whatever na ginagawa mo, whatever you say and do is a reflection of yourself. You know, kasi nakikita ko sa buhay, I'm already 50 years old, turning 51 years old this year, na ang tunay na pagkatao ng isang tao, yung tunay na bilang isang influencer, yung tao nagsasabi ng katotohanan, yung tao na hindi naninira ng kapwa, ang tao na pinipili maging mabuting tao. So today is Tuesday. I choose to be a good person. Hindi ko ugali manira ng kapwa o magsabi ng masama. Kasi pag ginagawa mo yon, bumabalik yan sa iyo. So it's my topic. I choose to be good person. I choose to be kind. I choose to be loved. I choose to be understanding, caring, and loving. Kasi hindi natin buhay na maging kagaya tayo ng Russia at saka Ukraine na nagbakbakan. Life is not all about that. Life is about like a family. Kung isa kayong pamilya, kahit ano man mangyari, in the end of the day, your family, you need to support each other. Nagmamahalan kayo. So, ganun rin yung pagkatao mo. Iwasan natin yung paninira, lalo ng reputation ng mga tao. Kasi kung anong sinasabi mo, bubalik din sa iyo yan. If you want to live the people and love and unity and harmony, you need to start within yourself. Yun ang pinakamahalaga. Kaya ako yung tipo ng tao na kung makita mo sa mga libro ko, dala ko bitbit ko 3 libro, you know? Year of Purpose, Positivity, and Prayer. Doon na ako naghumuhugot, you know? Kasi kahit naggugulo ka, nangangaway ka, walang mangyayari sa iyo. Believe me, mamuhatay ka lang at sakit lang yung damdamin mo. And the same time, one of my book, you know, binitbit ko, I Am Worthy. You know, this is my book. Showing Your Worth and Self-Care by Anarita Reyes. So, itong libro na to, dito ko natutunan at ginawa ko talaga to. Pinapakita ko sa buong mundo na yung mga hinanakit, mga galit, dapat you to talk directly to the person concerned. Kasi yun talaga bilang isang guro dito sa Amerika, hindi ko tinuturuan yung estudyante ko na magdakdak sa social media. Tinuturuan ko sila how to solve the problem and the issue. Lalo na sa pag nakita ko sa social media na sinisiraan yung asawa, yung anak, whatever, you should not doing that. Be a role good model, you know, bilang isang magulang, bilang isang ina. You know, kaya ako wala kayong nakikita sa post ko na ninisira ko yung anak ko, yung pamilya ko. No. Magka-problema kayo, yes. It's part of journey. But never ka manira kasi ang sinisira mo hindi yung tao na yon, because you are behind the person and the person in front of you, bumabalik sa iyo yon. Kaya ang kahalaga ng buhay, you to express yourself, how to taking care of yourself. This is my book, you know. My book is available in 13 countries, included Italy, Spain, Brazil, America, USA, Canada. So, thank God kasi unti-unti mararating ko ng mga yon. So, yun ang masasabi ko. Today is Tuesday here in America. It means to say Tuesday, you to choose your life in a good way. Bilang respeto sa sarili mo, respetuhin mo yung sarili mo, pati yung kapwa mo. Hindi ka manira sa social media kasi kung naninira ka, ikaw rin yung sinisiraan mo. And always choose to be good person and human being. You know, kaya ako, I've been here in America for 21 years, almost 22 years. Hindi ako maging director, magmamanage ng mga iba-ibang eskwelahan kung masama yung reputation ko. Hindi rin ako maging commissioner, imagine mo,
for almost 1 million people in California, I mean in San Jose alone, kung saan ako ngayon, mapipili ka maging isang commissioner dahil I have a good reputation and credibility. Dahil mapipiliin ko maging mabuhay ng tahimik, mapipiliin ko yung peaceful ang life ko kaysa manira ako, or hindi ko naman gawain yun. Ibig ko na sabihin na we need to be good example, lalo na sa mga kabataan, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga pamilya, you know, kasi kung anong ginagawa mo is a reflection of yourself. Kaya just a reminder na hindi lahat ng bagay madadala sa away. Hindi lahat ng bagay madadala sa kasamaan. I know if you're reading and believing in God, everything is, you can change the world having a peace of mind. You can change the world having a love. You change the world by having a good example to everyone. Kaya siguro yun ang pinili ko maging guro dito sa Amerika kasi alam ko I can be a good role model. Kahit ano pang negativity na naririnig ko sa buhay ko or anything, hindi talaga ako nagpapadala kasi alam ko, inisip ko na I need to take a bath, I need to taking care of myself because I did it in my book, you know, I did it in my book, you know, so libro na to, dito makita ang pinag-uusapan yung healing and forgiveness, you know, walang perfecto, lahat tayo nagkakamali sa mundo, either magulang ka man or teacher ka, nagkakamali ka, but you learn how to be, you're taking care of yourself. You learn how to be a good example. Sa libro na to, the part is chapter 3, you know, because I'm book lover, you know. Chapter 8, to give and forgive is self-care. Alam ko na si Dr. Ong nagkasakit ngayon, di ba? I heard nagka-cancer siya. But what I learned in life is, huwag mo i-stress ang sarili mo. You learn to be healed, you learn how to forgive, and ask forgiveness. Ako nagkamali ako, human being ako. Kung may nasabi ako masama sa inyo, I'm sorry. Kung hindi ako perfecto, you can talk to me. Kasi hindi ko kailangan idaan sa social media yung problema ko or something. So far, hindi naman ako ganyang klaseng tipo ng tao kasi I always bring myself na my professionalism. Kung may problema ko sa isang tao, yung isang tao may problema sa akin, let's talk about it. Kasi yun ang tinuturo natin. Kasi what I learned in life is the most important, you choose to be good. You choose to be a good person. Kasi yun ang pinipili ko sa buhay ko. Again, mega shout out to you, G. Sayan. Yet, na yun talaga iwasan natin sa mga social media. You know, anybody. Huwag tayong manira ng tao. Kung may problema kayo sa konting bagay, let you talk about it. Kasi kahit anong, walang katapusan na yan, hanggang mamatay ka na lang. Iwasan natin yung paninira o bakbakan or something like that. We focus the good things in life. Kasi walang mangyayari. Kasi alam ko naman lahat ng bagay madadaan sa magandang communication. You learn how to forgive and forget and learn how to move on in life. Because what I said in the chapter 3 of my book, no, ginawa ko itong book ko is in 2022 yata, you know, chapter 3 to give and forgive is self-care. Kaya pinapractice ko kung ano natutunan ko. Kasi I cannot be international book author na nakilala dito sa Amerika bilang isang woman of hope. You know? Nakilala ko sa libro na to. Nagkaroon ako ng maraming award kahit sa Hollywood. Dahil nakilala ko to bring positivity and live my life with purpose and prayer. Dahil dito. Kaya yun guy, I highly encourage you. Instead na masolve yung problema pag-usapan. Ganon rin sa pamilya mo, kung may problema sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa, let's talk about it. Ako, I always think about, bago ako magsalita, iniisip ko na, because whatever you say, whatever you do, it's a big impact to yourself and to other people. Kasi ikaw maging meron ka sa ibang tao, maging example ka sa mga ibang tao. Pasensya, medyo maliwanag yung ano ng mata ko ngayon. So, kailangan yun talaga. Maging example tayo sa lahat, lalo na sa kabataan, sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya. So I'm so glad na, you know, kagaya kahapon I wake up in the morning na, alam mo yung anak mo, tatawagan ka, Mom, meron akong bono, bigyan kita. You know, that's a good example kasi nakita ng anak mo kung gano'n ka generous, nakita ng anak mo kung gano'n ka kabait, kaya yung anak mo bubalik sa'yo. Kaya I'm so blessed na pinalaki ko yung mga anak ko, even single cent, hindi ako nagbayad ng tuition, pinaanak ko, even single cent, hindi ako nagbigay ng allowance kasi sila mismo nagsasariling sika. They're not relying on me kasi pinalaki ko sila na you work hard for what you have. So the same thing with me, ganun rin mga magulang ko na nag-high school ako, nag-college ako, nagtumikap ako, yung pinaaral ko, yung kalan ng college ko, ako nagpaaral sa sarili ko, tumulong mo yung nanay ko siguro to support, but most of the time me. I want to set a good example kahit sa social media. I always stand what is right and just, pero inisip ko rin na how to taking care of ourselves by having a forgiveness, to share humility.
respetuhin ka ng tao kung nagsasabi ka ng kabutihan at nagmamahal. And yun talagang mahalaga. Be a good influencer, be a good example to everyone and to yourself. Kasi babalik din sa iyo yan. And again guys, thank you. Always live our life with purpose, positivity, and prayer. Ano bang purpose mo sa mundo na to? Ano bang kalagahan magawa mo? Akong purpose ko alam ko maging mabuting tao, maging mabuting ina, maging mabuting public figure dito sa Amerika, maging mabuting international author, being a community activist, and advocate for women, for immigrants, for the homeless people. Kaya yun talaga ako doon. Never ako hindi ko man pinagmayabang. Sa trabaho ko, ang dami kong hawak ng mga guro na under sa akin. But isa lang mga bagay sinasabi nila na I'm always fair. I always work with them with professionalism. Sa dami ko nang nakatrabaho for more than 21 years, na I'm so glad, I'm being thankful kasi ginagamit ko ang tamang bagay. Being Filipino, ginagamit ko yung karapatan ko maging mabuting tao. Maging maayos sa panalita, sa ating isip at gawa. Di ba yung panatang makabayan na sinasabi natin, ano ba yun? Matanda ko ng bata ko, maging mabuti tayong tao sa ating isip, salita at ating gawa. Yun ang pinaka-example na gawin natin sa buhay natin, lalo sa kabataan. Gamitin natin yung social media, magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Kaya kung makita nyo yung mga achievement, mga good thing ang nilagay sa social media ko, kasi yun ang dapat. Hindi yung parinig, paninira, kasi walang may idudulot yan. Bumalik din sa sarili mo. Guys, thank you everyone, and I love you all. And hello, Catherine Hardilisa, partner, my best friend, back in elementary, high school, back home in the Philippines until now. Kilala niya ako kung sino ako. I always know what is right and good things in life. At sa mga lahat ng mga tao nakikinig sa akin, Iya and Josiah, mega shout out to you. And mega shout out to everyone. Hindi ko man magbanggit mga pangalan nyo. But alam niyo sa puso ko na mahalaga kayo sa akin. Sa lahat na community naging part ako, patuloy tayong mabuti at piliin natin maging mabuting tao. Huwag tayong manira, piliin natin kasi hindi mo ma-express yung sarili mo, kagaya sa libro kung ginawa ko 2 years ago. If you don't know how to take care yourself, at saka available to sa 13 countries, and I think it's available din to sa Pilipinas. So, the way I go back always, to give and forgive is self-care. Hindi tayo perfecto bilang magulang. Ako isang ina, salamat naman ako, wala akong major problem, whatever sa mga anak ko, kasi mabait yung mga anak ko, at saka, syempre, nasa military yung family namin. Pinili namin maging mabuti at totoong tao. Ang pagka-leadership is setting a good example. Hindi ko ginagamit yung social media para manira ang tao. No. Let's talk about it. Let's solve the problem. Parang ganun din, kahit alam ko ng bata ko, pangarap ko talaga maging lawyer, pero hindi binigay ni Lord. So, at least yung isang pangarap ko maging educator, missionary, yun ang binigay ni Lord sa akin. Kaya, let's live our life with purpose, positivity, and prayer. Doon natin i-focus yung buhay natin. Kaya sa libro ko na ito, hanggang December to, every week, kung ano pinagsasabi ko, nandito yon. Nakapokus, ginawa ko to ng 2021, ginawa ko ito 2020, ginawa ko to ng 2022, at saka meron pa kaming pitong libro na about children, how to be a good example. Kaya guys, kahit ano pang paninira ng tao, walang epekto sa akin niya, kasi I choose to be good person, I choose to be a good mother, to good sister, a good person, kasi yun ang dapat. Kasi ang tao nagpalaganap ng kabutihan din ang mangyayari sa kanya. Always remember, learn from your past lesson in life and live in the moment. Mabuhay ka sa magandang buhay na piliin mo maging mabuting tao sa isip, sa salita at gawa. And at the same time, be hopeful for the future. Kasi what is your present situation, na palagi ko sinabi, it's not your final destination, at marami pa tayong mararating kung sama-sama tayo naging mabuti, nagkaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, at magpakumbaba. Forgiveness is the key of everything. Communication is the key, and share kindness and love and generosity, and be hopeful that God answered our prayer. Again, guys, ako ay si Anarita Reyes, kilala bilang Woman of Hope, finding my purpose and immigrant dito sa Amerika. Nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa.
Sa Diyos lang tayo umaasa. Magtiwala tayo sa ating mga sarili. Dagdagan ko to. Manatiling mapagmahal, mapagkumbaba, at marunong makisama at gamitin ang tamang bagay sa tamang paraan, lalo na yung mga social media at sa ating mga buhay. Again, guys, thank you so much and mega shout out to everyone. Hi, Nini Dang, if watching, I love you. Mga sisters ko, Jisayan, I love you all. And of course, sa lahat sa atin, ano natin yung sarili natin kasi kung anong ginagawa natin is a reflection of who you are. Hi, Josette Pascual, thank you so much. Hello, Madam. Hi, Iya. So, I know, Iya, you live in Palawan. Meron din akong bahay sa Palawan. Hopefully, in the future, magkita tayo dyan. So, thank you, guys. Piliin natin maging mabuting tao, maging mabuting ina, maging maganda example sa mga kababaihan. Kasi yun talaga ang ginadala ko dito sa Amerika na wherever I go, people remember me as a woman of hope, a woman with dignity, a woman with respect, a woman be a good influencer. Kaya, kaliwat kanan ako nakatanggap ng mga awards sa Hollywood dahil when I fight for the right in the good way, sa tamang paraan, at saka marunong ako magpakumbaba. Kung may pagkamali ako, I'm sorry, I ask forgiveness. Kung may tama ako in a good way, at hindi ko gamitin yung social media para manira ang tao, gamitin ko sa tamang tao na kausapin ko. That is how we solve the problem. Again, guys, thank you so much. Hindi ko man kayo ma-shout out lahat. Hello, Alit, and of course, lahat ng mga communities. Of course, thank you so much. Patuloy tayo maging mabuting tao sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Nagkamali tayo sa mga panalitan natin, ginagawa natin. Always have a time to reset in life. Kasi pag habang buhay tayo, kung may pagkamali tayo sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, let's talk about it. You know, kasi kailangan talaga yung may peace of mind. Huwag natin antayin yung Christmas time or December. Kasi sa libro ko ito, nandito yon, the month of December. You know? The month of December, the month of joy. Nakasulat din dito sa libro yung mga gagawin. So, I'm so proud being an author. Kung makita yung picture ko dyan. Being international author around the world. Na hindi ko gamitin yung pangalan ko, dignity ko para manira ng tao. Gamitin ko ang boses ko para sa kababaihan. Para sa isang asawa na mabuting tao. I choose to be good. Yun lang ang iniisip ko sa sarili ko. I choose to be good in a kind word with generosity and harmony. Kahit ano pang organization hinawakan ko, naging presidente and founder din ako ng university, ng club ng nasa Hispanic University. Kilala din nila ako na everything, I choose to be good. I choose to be a right person. Di bali siraan ka ng tao, pero alam mo sa sarili mo, sa puso mo at kaluluwa mo na sinasabuhay mo ang tinatawag na forgive and healing is a self-care. Kaya guys, kung may time kayo, mag-grab ng book. It's available in Amazon and around the world. Available mga book po na to. Pinapromote ko lang yung kabutihan. Kaya let's choose to be good in life. At hindi ko man kayo ma-shoutout lahat. Yun ang isipin natin. Patuloy tayo magmahal, tumulong at magkaisa. Para sa ating sarili, ako, I want to make a shout out to my husband Randy na na-appreciate ko yung mga ginagawa niya. Kasi hindi rin ako nakapunta sa Amerika, hindi rin ako umatupad lang ang pangarap ko, kundi rin sa support niya, lalo sa aking mga anak si Joseph Jericho na always behind my back. Alam mo yung, maswerte ako pagkagising ko na umaga, yung asawa ko, naka-ready na yung coffee para sa akin at saka yung lemon juice. You know, bira ko makakita ng partner in life na ganyan. Kaya I'm so blessed na pagkagising mo, meron kang taong nagmamahal ang nagsuporta. Kaya ganoon rin kayo. Appreciate yung mga taong nagmamahal sa iyo. At meron din taong sisiraan ka, it's okay. It's a learn from your past, learn sa buhay mo kasi imperfect ang tao, nagkakamali tayo, but always learn and because of the learnness, sa learn natin, matuto tayo sa buhay natin, and because of that lesson, helping us to grow as a beautiful and amazing human being. Guys, thank you so much. I love you all and see you next time. Mabuhay! Bye!